Sabi nga nila, marami kong nabasa, first time sa Ali Award na ganon ka paspas, ganon ka ganda, ganon ka siksik at hindi nag-antay na matagal ang mga manonood. Iniba ko talaga. Totally iniba ko. Di ba nga na ikukumpara yung pagdidirect mo ng Aliw Award 2.0 sa mga nagdaang Aliw Awards night nila? Huwag ka ng plastic. Huwag ka ng hindi maganda. Hindi talaga siya maganda. Etong simulan natin na ang resulta daw ng Metro Manila Film Fest ay luto. Ano ang masasabi mo na dapat si Vilma Santos daw ang nanalo? Ultimo siguro si Ate B, nag-expect din dito ng award. Hindi na ma-attend yun kung hindi nag-expect eh. Kaya nakakataka, si Aga hindi na-nominate. Bilang isang manonood, may karapatan akong mag-opinyon kasi bayad ako, hindi po ako libre. Buong pelikula, dalawa lang kami nanood. Alam mo naman sa atin, pag hindi ka superstar, pag ganyang festival, hindi ka papasukin. Ito pa direct, nakakaloka. Itong topak na talagang kinilala, international. Bakit dito sa Pilipinas parang walang award? Kamusta ang pelikula ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is? Hindi ako nanonood sa festival ng mga comedy films. Diyan nagpapatawa sila araw-araw sa TV. Di sa TV ka na lang manood. Deadma ang mega, deadma ang bash dito sa Vlogs. Buhay ay walang stress, chika-chika lang. Kwento, tawanan, kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kaibigan, kung natatanda niyo pa po, last year nakausap ko na naging controversial ang aming kwentuhan. Ngayon kaya, tuloy-tuloy kaya ang controversial ang aming kwentuhan. Mga kaibigan, ang nag-iisang Direk Franny Zamora. Hello, Romela! Happy New Year! Happy New Year, Direk. At thank you agad-agad kasi pinagbigyan mo ulit ako. Ikaw pa ba? At syempre mga kaibigan, bago magsimula ang aming chikahan ni Direk, please like, share, subscribe dito po sa Ramel Chika Vlogs para alam niyo po ang ganapan. At mag-comment po kayo ha, para alam natin ang mga opinion po ninyo habang nagkikwentuhan kami ni Direk Franny. So, simulan na natin ang ating kwentuhan, Direk. Direk, before that, congratulate muna kita sa napakagandang pagdirect mo sa Aliw Award. First time, sabi nga nila, marami kong nabasa, first time sa Aliw Award na ganon ka paspas, ganon ka ganda, ganon ka siksik at hindi nag-antay na matagal ang mga manonood. Yes, congratulations, Direk. Salamat, Romel, at ako'y natutuwa at naka-achieve na naman tayo ng something na ikaangat katulad ng Aliw na isang matagal ng award-giving body na 37 years. Pero parang nabawasan sila ng kaunting kredibilidad ng mga nakaraang taon. Ngayon, unti-unti na ibabalik na. So marami nang humahanga at naniniwala ulit sa Aliw. Tsaka, I believe, first time mong mag-direct nito. First time ko i-direct ang Aliw, pero hindi ako first timer sa Aliw. Oo. Alam mo, way back in 1978, ako ay workshopper ng Aliw. Wow! Ang Aliw ang una-unang nagbigay ng workshop for live entertainer. Isa ka doon. Isa ako doon. So kami nila Luvo Navi, si Arnel Ignacio kasama doon, pero after my batch yata yun, si Arnel. Tapos ako rin nag-direct nung aming culminating show, yung pinaka-end product ng show. Parang concert. Oo, talaga meron naman palang alam na kagad na someday. Kaya nga Aliw Baby ang tawag sa akin ni Tita Alice Reyes. At ang nakakatawa, ngayong 2024, ikaw ang nag-direct. At nakakatawa, napaka-positibo ng yung episode, ng yung pagkakadirect. Version Version na to. 2.0. 2.0 Aliw Award. Direct para sa mga at ang buong team, congratulations. Thank you, thank you. Alam mo ba, na-realize ko kasi I used to do a lot of big major shows sa events, diba? Ang lalaki ng budget. Tapos dito, since isang foundation ng Aliw na hindi naman ganun kalarami ang pera, hindi pala mahalaga yung magkano yung budget. Ang importante kung gaano mo ibubuhos yung creativity mo at yung right people na makakatrabaho mo sa isang proyekto. At saka yung pagkatiwalaan ka, maniobrahin ang buong show. Iniba ko talaga. Totally iniba ko. Kaya nga, di ba, eto na mag-iintriga na tayo. Di ba nga na ikukumpara yung pagdidirect mo ng Aliw Award 2.0 sa mga nagdaang Aliw Awards night nila. Di ba na in fairness naman direct. Talagang, eto hindi porket karak ko sa direct at nakakausap ko. Aminin naman natin na yung mga nauna, maganda, pero meron pa palang Huwag ka ng igaganda. plastic. Huwag ka ng hindi maganda.
Hindi talaga maganda. Kasi, hindi talaga siya maganda. Sige na, diretso na natin. Eh, sabihin na natin na maganda talaga yung sayo. Ayun na yan. Gusto ko nga pasalamatan kasi hindi pa natatapos yung show. A lot of friends pumupunta doon sa control kung nasaan ako nagre-direct. Talagang sabi, the best Aliw. Mga ganyan na sila. Sabi, The best Aliw, di ba? Sabi, ito na yung pinaka-ano ng Aliw. And then, after a week, naglabas si Tita Alice Reyes ng write-up. Sabi niya, I'd like to thank Director Franny Zamora, an Aliw awardee, for giving us a great show. Yung maganda niya organization ay umayon sa buong Aliw Awards night. So, thank you very much. First time siya nagpasalamat sa isang director. So, ibig mo sabihin, hindi niya pinasalamatan yung mga nagdaang direktor, yung mga Wala akong balita, baka in person. Pero in writing, ako yun lang yata yung nabasa ko. Di ba nakakatuwa? Pero pressure din para sa iyo yun, di ba? Yes, oo naman. Because, you know, Tita Alice Reyes is Tita Alice Reyes. Diba? Siyang original na nagbibigay ng awards sa mga ating live entertainers. Alam mo yan, di ba? Naging na-nominate na rin sa Aliw, di ba? So parang feeling ko dapat tulungan natin iangat uli yung Aliw. So yun lang yung objective ko doon. Pagandahin, ang maging maayos, mabilis ang pacing, klaro, mahusay ang script, magandang ilaw, magandang staging. Habang sinasabi yung klaro, malinaw, magandang staging, magandang pagkakasunod-sunod, yun ang ginawa mo eh. At na-achieve mo talaga. Oo. Iba kasi yung umaattend ka noon, tapos di ba meron kasi mga awards type na, tagal naman. Ano ba yan? Bakit tatawagin pa? Lalakad pa? Imbis na automatic na sana pagdating ng camera, nandun na sila para hindi napapakita yung maglalakad pa. Di ba kasi consuming yun, di ba, na oras? Oo, consuming. Bilang sa mga awardee na nandoon na, ang tagal naman ito, inip ka na. Pero ikaw, kasi siguro, ito na yung napanood mo mga dating Aliw Awards. Hindi, sa dami na awards night na pinanood ko. Kasi nung araw, kasama ako lagi ng mga friends kong artista. Uma-attend kami ng Film Academy, FAMAS, mga ganyan. So, nangyayari, ba't ang bagal-bagal? Ganyan-ganyan. Inisip ko, pag ako nag-direct ng awards night, ito ang gagawin ko. So, nangyari na nga sa True Aliw. enough, eto na. Kaya naman nakita mo, ang papuri sa'yo na ikumpara ka na sa lahat ng mga naging director noong mga Aliw Awards. Anong masasabi mo? Dahil siyempre, yung comparison, di ba? Iba yun. Siyempre, masaya. Pero, siyempre, yung ibang director, naghihirap din sila. I mean, ginawa rin nila yung kanilang magagawa para pagandahin yung Aliw. Pero hindi maiiwasan ng comparison kasi ng past at saka present, di ba? Oo, kahit nga dun sa nahiya sila, Jobert kasi naglabas sa vlog nila na mas maganda daw yung Aliw kaysa dun sa isang award-giving body na naganap din ng December. Sabi ko, Ito yung Metro Manila Film Festival. sana si Derek Franny na lang daw nag-direct noon para mas gumanda. Sabi nga ng dalawa. Anong pakiramdam pag gano'n ang naririnig mo na sana ikaw na lang nag-direct ng mga ganito, ganyan? Honestly, natutuwa ako na naiisip nila ako na sana ako na lang gumawa noon. Ganong klaseng proyekto. Pero I feel sorry kasi nag-effort nga sila eh. Yung hindi medyo pumasa sa standard ng mga manonood, nag-effort din sila. Kaya lang, siguro may hindi swak. Merong hindi sila napag-usapang mahit maigi, hindi sila nag-rehearse, hindi sila nag-meeting ng ilang beses. Yun kasi ang sikreto eh. Kailangan hawak mo yung tao mo. Yan, nakita nyo ha. Stage actor kasi ito, stage director. Yung artistic nandyan yun eh. Pero yung organization and how you will handle the show, yun na nagsho-show kayo, yun ang pinaka-importante. Yung nakafocus yung director. So, minamando mo lahat yung tao mo. Dinedirect mo sila. Bilang isang director, naniniwala ka ng effort ang lahat. Oo. It's a collaboration. Di ba? Oo. Kung hindi ako pinush ni Joey Nombres, yung aking kaibigan na i-direct ko itong Aliw for yung last December, hindi ko talaga siya mabibigyan ng toon. Kaya lang sinabi niya, try mo i-direct. At ikaw kasi naniniwala ka na yung luma at bago dapat nagsasama kayo, nagko-collab kayo. Hindi lang porkit ikaw yung matagal ng director. Oo. Ay, hindi ko Totoo entertain, di ba? Ganyan kayo, Kasi naniniwala ako na walang ngayon kung walang noon. Ganun yan. Lalo na pag pinagsama mo pa. Yun, pag pinagsama mo, lalo na. Yun ang ginawa mo eh. The old school and then yung bagong technology ngayon. Pagsamahin mo yung maganda resulta. Yun. Yun ang mga sikreto. Kaya nakita mo, pasok sa panlasa ng lahat, hindi lang mga unang tao. Hindi lang. Kailangan yung pasok sa mga new generation, ika nga. Talagang congratulations, Direk. Thank you. At sana magtuloy-tuloy na ito. Nasimulan mo sa Aliw, eto marami pang susunod mga award giving bash ngayong 2025. Sana makita ko ulit ang team mo. Pero love ko pa rin mag-direct ng play. Speaking of play, meron bang naka-line up si Direk Franny Zamora ngayong 2025? Meron akong nire-rehearse last year pa. Pambata ito. Ginawa pambata pang first year high school hanggang grade 6, grade 5, mga gano'n. Ay, pambata. Pang-tour din to. Ay, pang-tour Hindi din. ko pala pwedeng sabihin kasi wala pa silang venue kung saan sila ipapalabas. Pero natapos ko na halos yung play.
Broadway. And then, meron pa ako isang gagawin sa isang kernel. Kernel, may gagawin ako kernel. Ignacio. Oo, sa OWA. Wow! Ang ganda niyan. Kasi Tapos- sasalamin ang buhay ng mga OFW yan, I'm sure. Mga anak na OFW. Sa sinasayo mo, alam mo kung paiiyakin mo kami dyan. Nag-show nga kami sa Malacanang, excerpt, Oh, 6 ano? minutes and 2. Anong sabi ng Pangulo? Umiyak si First Lady. 6 minutes pero napaiyak namin si First Lady at saka manonood. And speaking of 6 minutes, diyan mo talaga makikita na sa konting minuto, makukuha mo kagad, kaya mong paiyakin. Para akong gumawa ng commercial, huli ka agad. At nag-ano pa kami doon, umulan, dapat sa labas kami. Lipat, hindi na kami nakapag-rehearse, walang sound check, walang lahat. Pero buo yung show magbuo yung material mo, buo yung konsepto mo, kahit anong magkagulo, lalabas na maganda. Nakakatuwa ka, Direk, kasi hindi mo hinayaang gumulong ang panahon na hindi ka sumabay. Hindi ako nagpaiwan. Hindi ka nagpaiwan. Pero nagkaroon ako ng konting nervyos nung pandemya kasi wala akong ginagawa. Yan lang hindi ko pwede i-deny. Lahat naman tayo Oo, di ba? oo. Kaya nung pagbalik ko nung Ibarra, sabi ko, hindi ako magsasayang ng oras. Kailangan magdire-diretso ako. Medyo after Ibarra, parang ang hirap itap. Mahirap sundan. So nagpahinga muna ako. Kasi ang dami ding awards noon, ha? Marami rin. Maraming nomination, marami awards. In Oo, fairness. marami, oo. Congratulations, Direk. Kaya- Ayan ang mga balita kay Direk. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga balitang hindi tungkol kay Direk, tungkol sa mga pinag-uusapan nating lahat-lahat na alam kong gusto nyong marinig ang kanyang opinion. Hindi ito hula. Dito hula, ito talaga galing sa isang batikang direktor ng entablado. Wow. Sabihin na lang natin nakakaunawa ng Ayan. pelikula. May alam. May alam. May oo, alam. ganun, oo. Bilang isang manonood, may karapatan akong mag-opinyon. Yes. Kasi nagbayad ako, hindi po ako libre. Ayan, ito po yung opinion ng isang stage director na si Direk Fanny Zamora. Okay, lumipas ang Metro Manila Film Festival 2024. Maraming mga awards ang naipibigay. Itong simulan natin na ang resulta daw ng Metro Manila Film Fest ay luto. Naniniwala ka ba lalong-lalo na direction natin sa Best Actress? Ano ang masasabi mo na dapat si Vilma Santos daw ang nanalo? Walang kurap ang mata, dapat si Ate V ang panalo. Na kung saan dati, natatandaan nyo pa po yung huling interview namin last year, ito po yung sinabi niya tungkol kay Vilma Santos. Panoorin po natin ito. So yung awarding kagabi, sana mas naayos pa nila. It was never announced na magkakaroon ng 4th Best Picture, di ba? Sana si Ate V ay ginawa nyo na naman Special Jury Award. Nothing new sa pinakita doon ni Ate V. So sabi ko, sana ang nanalo ng Best Actor si Sharon. Diyan, binash ng bongga si Direk Franny Zamora dahil sa video ito. Pero ngayon, tahakang sinasabi na si Vilma Santos. Alam mo kasi atake ni Vilma for her age, napaka-challenging. At alam kong mahirap sa kanya yung ginawa niya. At saka inintindi niya yung roles ayon sa edad niya. Sinabi ko nga yung hindi lang acting ang ginawa niya, yung wisdom ng role. Kung gaano ka-challenging yung role. Nagawa niya na to ilang beses sa Tagus ng Dugo. Yung paghihiganti kunyari, di ba? Ganyan. But this time, nakitaan ko siya ng kakaibang emosyon na naapektuhan ako. Kasi napaiyak nga ako Lalo na yung makita niya na yung body nung kanyang anak na rape. Naku, hagulgul ako sa sine. Ako lang mag-isa. Sabi ko, dapat si Vilma nanalo. Hindi si Judy Ann, diba? Ayan na, Vilma Santos. Siguro karamihan, syempre Vilma yan, pero lahat halos ng mga nanonood, ultimo siguro si Ate B, nag-expect din dito ng award. Hindi na maa-attend yun kung hindi nag-expect Ay, totoo. Parang feeling ko, lahat ng pinuntahan yung awards night ng araw, panalo siya Siyempre, ikaw yung unang nakakakilala kasi narinig ko na rin yan na hindi daw umaatin si Ate B ng isang awards night kung hindi siya sure winner. Sayang, kasi yung last year kasi, napanood ko rin yun, nothing great dun sa kanyang ginawa, the usual Vilma, kasi hindi ganun ka-challenging yung role. Robert, it's really the role na gumagawa sa artista. Especially ito pag may mga laban-laban na to, awarding na ganyan. For this, talaga bumagi kay Vilma yung role, naghiganti, at talagang pinatay niya lahat halos yung mabuso sa kanyang anak, gumawa ng kawalan niya sa anak niya. Bagay na bagay sa kanya. Bagay na bagay. Ito yung tinatawag na ginawa ito para sa kanya. Oo, parang tailored fit sa kanya. Ang galing, ano? Ganda, oo. Nakakapanghinayang na para kanya. Nang sayang, kasi nag-effort siya Nakita ko yung effort ni Vilma. Hindi nag-effort na pagandahin yung role niya, yung pagalingan niya. Yung kanyang sipag, yung dedikasyon niya dun sa pag-atake dun sa role na yun. Pero sa kabila pa rin yan, nakakalukot. Well, hindi kasi tayo ang judges. Baka may paraan din. Mayroon silang ibang nakita rin kay Judy Ann na baka yun ang gusto nila mas manalo. Kaya nakakataka, si Aga hindi na-nominate.
di ba? Ayun, isa pa. Anong masasabi mo doon? Walang nominasyon. Dahil dati nang ginagawa ni Aga yung role, di ba? Parang gano'n. Yung maturity ni Aga as an actor, paano? In attacking the role. Marami aspeto eh. Hindi ko alam kung ano ang kanilang criteria. Hindi ko alam. Pero kung isa ka sa mga hurado, no? Pasok sa akin si Aga. Pasok sa akin si Nadine. Buti pa. Sabihin na natin hindi ganun kaganda yung pelikula. Pero yung acting-wise, palagay ko lusot yung tatlo. Tsaka yung anak ni Vilma doon, si Gabi. Oo. Kung mahaba-haba ang role doon siguro, baka magkipagtay kay Kaki. Magaling din si Kaki kasi. Kasi entablado din yun. Oo, theater yun. Theater yun. Nakakatrabaho ko yun sa mga events. Pero ganun pa man, niliwanag lang po natin kung bakit nagkaganon at maraming nadismaya sa resulta ng Metro Manila Film Festival. Ang Best Actor, kamusta? Dennis Trillo. Dennis Trillo, Green Bones. deserving siya manalo Best Actor. Kaya lang for me, kung papipiliin mo ako, I still go for Bossing. Kasi yung maturity na kay Bossing Vic Soto eh. At saka mas malaki yung scope ng role niya. Kasi siya yung parang pinakasilakan, parang yung presidente. Tsaka first time mo makita si Bossing na magkaroon ng ganong character sa lahat ng ginawa niya. Serious role. Na serious role, na consistent siya, effortless niyang ginawa. Walang effort eh. Bagay sa kanya yung role. At saka maganda rin yung pelikula. Parang kung yung 1 and 2 sila, di ba? Best film yung Rainbows. Maganda naman, deserving. Parang siguro puntos lang eh. Ang diferensya. Sa akin parehong maganda eh. Nakakatuwa nga lahat ng entries halos. Magaganda. Kaya lang mahirap talaga mag-judge. Pero syempre dapat may manalo, di ba? Correct. Oo. Ito na. Alam kong inaantay po ninyo ito. Bitin muna natin. Pwede muna tayo sa, syempre, ang unang-una mong pinanood bilang isang stage director, Isang Himala. Isang himala unahin ko. Oo. Pero pagdating namin sa sinihan, lot-lot na. Wala na. Wala ka agad sa Tapos, sinyo. di ba, oo, tinanggal sila. Kawawa na nga, naawa kami sa Isang Himala. So, nagkaroon kami ng parang kanya-kanyang choice. Na, hindi, parang nag-ano kami, nagkaisa kami. Okay. Na hindi kami nag-uusap-usap. Kami mga theater actors to help promote the Isang Himala. Tapos especially after winning. So una ko napanood The Kingdom. Gusto ko rin naman yun because of Piolo. And then kakaibang Big Soto nga makikita ko. So nauna yun, sabi ko, ganda. Sabi ko, na-involve ako opening pala ng film. Tapos ayun na, sumunod, lumipat kami na ibang mall para mahabol ko lang yung yung Isang Himala. Panginoong ko, buong pelikula, 2 lang kami nanood. Nakaka-frustrate. Sabi ko, ang ganda naman ng pelikula. Ang gagaling ng mga aktor. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, kulang sa push, kulang sa marketing. So, yun lang ang opinion ko. Alam mo naman sa atin, pag hindi ka superstar, pag ganyang festival, hindi ka papasukin. Nag-aantay sila ng resulta ng awards. Oo, kasi pagkatapos ng awards night, Nadagdagan ng 5 sine. nagdagan na namang sine at maraming nagpo-post na punuan na. Punuan na. Oo. Sa panahon mo, direct, first time kasi na ganung klaseng pelikulang sumali sa Metro Manila Film Festival, hindi pa handa ang manonood. Hindi, panahon ni Nora at ni Vilma nung araw, musical ang mga peg, love team. May kanta-kantahan. May kanta-kantahan. Hindi lang ganito ka-serious. Hindi lang ganito ka-serious. Pero gano'n na rin yun kasi parang nag-evolve na nga tayo. Hindi na tayo parang nasa puno ka kumakanta na lang. Ngayon, ito na yung mga matitinong musical, di ba? We have Paulat Candida, Larawan, musical, pagkaganda-ganda rin. May dinirect din si Chito Ron, yung isang musical na kasama si Francesca Par ba yun? Maganda rin yun, nandun si Dulce. Maganda rin yun, pero hindi masyadong tinangkilik kasi hindi, tama ka siguro na hindi ready ang Filipino audience to see an original Filipino musical. Parang hindi sila ready. Kasi yung director no, award-winning din, Pepe Si Jocno. Pepe Jocno, siya yung nag-direct ng ng Bumbursa, di ba? O diba? Yung idea yung direct na Best Picture, pero hindi na lalong Best Director. Nangyayari yun. Kahit sa Oscars, nangyayari yun. Ayan, gusto natin liwanagin. Kasi maraming kumikwestiyon, di ba? Usually kasi dati, nung kapanahon nila, Vilma Santos, yung mga ganun nga, di ba? Pag nakuha yung Best Picture, Automatic, Best Director. pero ngayon, parang nag-iba na naman. Kasi ganito yan. Sino ba nanalo Best Director? Si Tayo yung dalawa. Basta isa yung director ng Kingdom. Si Tobiera. Mr. Tobiera. Director Biera. Kung titignan mo yung pelikula ng Kingdom, buong-buo ang kwento, screenplay. Sinulat talagang pang pelikula. Ang ginawa dun sa Green Bones, kasi ang nag-produce nito ay public affairs, parang news department ng GMA at saka ng GMA Pictures. So, para siyang movie documentary. Okay. So, alam mo na ang diferensya, di ba? Okay. So, yung film na yun, pelikulang-pelikula yung isa, ito parang documentary film. Alam mo ngayon ko naiintindihan yun. Yun ang pananaw ko ha. Kasi kaya hindi siya nakuha ang Best Director because
Ang napili ay si Direk Mike Tobiera dahil nga yung pelikula niya malaking scope. Isa siyang film. Hindi ko sinasabing hindi film yung isa. Kaya lang, parang pagkakalatag ng istorya. Mas malaki ang scope nung The Kingdom. Mukha siyang malaking pelikula. Tsaka mas buo ang kwento ng The Kingdom. Marami siyang tinakel. Although yung ibang issues hindi na-resolve. Pero okay na yun. Basta sa akin, ito yung mga klase ng pelikula na tatagal. Na pwede mo siya ipalabas uli sa susunod na panahon. Yearly, pwedeng gano'n. Ito yung tingin ko sa The Kingdom. Galing, no? Magaling si Piolo at saka si Dick. Kakaibang pelikula, Oo. ma-amaze ka sa kanila. Production design na lang butit nanalo talaga sila doon. Diba? Ang ganda. Pinaghandaan nila, pinag-isipan. Yun ang gusto ko doon. Hindi basta bara, sige, shooting tayo. Lagyan mo dyan, camera mo dyan, umakting ka dyan. Di ba, may mga ganun, mamadali na, wala tayong araw, di ba? Ito pa direct, nakakaloka. Itong topak na talagang kinilala, international. Bakit dito sa Pilipinas parang walang award? Hindi ko kasi siya napanood, Romel, pero parang ang balita ko, napakagandang pelikula din. Diba? Bakit kaya? Ganito yan, alam mo naman sa atin, image, di ba? Si Arjo kasi is known to be a dramatic actor. Okay. Dito nag-action sila ni Julia Montes. So, hindi na naman ready yung audience. Yun lang yung palagay ko kung bakit hindi siya kinagat ng gusto. Kailangan talaga unti-unti mo nang ini-introduce mo sa mga tao. Kaya, believe ako sa Kingdom tsaka Isang Himala kasi talagang sumugal sila. Tutulad ng pelikulang The Kingdom, wala pang ganung pelikula sa atin. First time nagkaroon ng ganung pelikula. Nakakapanghinayang direct kasi ito na, inilalapit. Dati kasi ang nakakapanood lang ng play, mga alta sa syudad. Oo. Ngayon, ito na, Dumadami ng audience dumami namin. na ang audience nyo. Oo. Pwede na kayong panoorin sa sinihan. Nagbabayad na ng 12,000 Yes. per ticket. Di ba yung kilala yan sa Longga? 12,000 ang ticket noon. Pero ngayon, ito, sana, yun nga ang ano ng mga Pilipino, itinataas ang level. Pero subukan mo Ingles, Hollywood movie, papanoorin ng mga tao. Bakit Ano kanyang ganun? problema? Mentalidad, kultura. Sayang Pero ang tagal na natin pinag-aaralan, tagal natin tinataas ang industriya ng pelikula ng Pilipino. Theater, wala pa rin They still go for foreign films and they still want to go to New York or West End para manood ng mga magagandang produksyon. Pero pag sa atin, nagpalabas tayo ng maganda, mahal ng ticket Ewan ko, meron tayong ibang mentalidad O, napag-usapan na natin ang Uninvited, Espentaho ni Judy Ann, The Kingdom ni Bossing Vic. Eto na, syempre ito yung mga nangunguna Kamusta ang pelikula ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is na umaani ng tagumpay ngayon? Hindi ako mahilig sa comedy, Romel Hindi ako nanonood sa festival ng mga comedy films. Bakit? Hindi ko genre, hindi ko feel. Hindi mo na-appreciate. Nasa TV sila all over. Diyan nagpapatawa sila araw-araw sa TV. Di sa TV ka na lang manood. Pero nagdrama dito si Vice Ganda. Siguro. Ano sabi ng mga kaibigan mo nakapanood? Wala akong kaibigan na nanood Pero ang dami ko nabasa na maganda yung pelikula. And don't get me wrong again, fan ako ng lahat ng pelikula ni Jun Lana at ni Derek Percy. Pinanood ko halos lahat ng pelikula nila. At saka, congratulations kasi sila yung nanguna. Oo, box office hit. Oo, mahabol ang Green Bones at ang isang nila, in fairness, sana lahat talaga. Sana lahat kumita. Oo. Kaya lang hindi ako for festival, unahin ko comedy. Hindi. Even before, hindi ako nanonood ng mga films nila Dick Soto, tsaka nila Dolphy pag sumasali sa festival, hindi ko inuuna. Inuuna ko talaga yung family drama, yung kakaibang konsepto. Kasi nakikita ko na sila, may Jan and Marcia sa TV ng araw, di ba? Ba't pa ako manonood doon sa pelikula? Parang, yun din naman yun halos, di ba? Sabagay, kanya-kanya tayong opinion. Opinion po ito yun ng isang stage director. Kaya alam mo yun, alam niya kung paano niya i-consume ang kanyang oras. Correct ka dyan. Yun Oo, di ba? correct. After po sana mapanood niyo po ito, sana matigil na yun ang usap-usapan na si Ate B. Kasi pinuprovoke nila si Ate B. Alam mo yun na parang masama pa ang loob ni Ate B dahil hindi nanalo. Siguro nung una, medyo disappointed siya dahil di siya nanalo. Pero after nun, she is Vilma Santos. Kung ako naman si Ate B, syempre, alam mo, maganda yung ginawa mo maganda, pero syempre, sasabihin mo na lang na at least nagbalik na lang ang mga tao sa sinihan. Yun ang nasabi niyo. Yun ang magandang konsolasyon. Pero all in all, Direk, anong masasabi mo sa Metro Manila Film Festival 2024? Except the awards night, successful. Pero yung awards night mismo, anong komento mo? Sana naayos nila. Katulad ng, at least ito naman suggestion lang naman ito. Hindi naman ito paninira, kundi para mapaganda ang lahat-lahat. Pananaw ng isang director. Proper planning and getting the right people. Yun siguro, ang pwede ko lang sabihin. So dapat ikaw ang kunin. Hindi ako. Kasi ikaw napakita mo sa Aliw Awards, maganda ang buong team mo. Oo. Gumana kayo ng bonggang-bong. Thank you. Kaya lang, syempre, ang laki-laki 50th year parang nakakahinayang. Tsaka may karapatan tayo bumanggit ng kung ano
naman dyan, taxpayers money yan. Saka lalo ka na may alam ka dyan. Ako, meron ako opinion, pero syempre, sino lang ba naman ako pakinggan? Hindi nga ako makapag-direct. Di ba? Ikaw ang meron. Ngayon na lang ako nag-opinion, itong 60 plus na ako. Pero dati, takot ako mag-opinion kasi parang, sino ba yan? Di akong sabihin nagmamagaling ako, di ba? Ngayon na lang, kasi feeling ko, karapatan ko yun eh. Kasi taxpayer ako eh. Kahit hindi na ako malaki kumita ngayon, Diyos ko, yung grocery ko, puro VAT yan, no? Kahit hindi po kayo nagbabayad sa BIR ng diretso dahil kayo po hindi na nagtatrabaho. Pero once na kayo ay mag-grocery, mag-gasolina, bumili kung saan na may VAT, ibig sabihin no, nagbabayad pa rin kayo ng taxes natin. Ayan, direct pa rin sa Mora. O, diba? Nakakatuwa. At saka dati kasi, huwag mo naman sasabihin, sino lang ba naman ako? Kilala ka lang, ayun walang kasi- hindi nakakilala sa yung artista. Lalo na sa larangan ng Yung tablado. panahon ng Oo, araw. Diyos ko, no? Kung aminin naman natin, di Correct, ba? correct. Kahit nga si Julian, sa Jose, abutan ko yung mga bata yun eh. Oo. Nakatrabaho ko pa yan eh, bago mag-pandemic. Maraming bata. Ngayon, dinadala ko, puro bata ng artista na ABS. Sino na ang susunod mong superstar na i-direct sa Entablado? Meron na ba? Tanong mo kay Nanay Christy. Mahirap magsalita eh, kasi waiting kami sa sagot nung una namin nakatrabaho. Pag hindi sila po pwede, ayun na, doon na kami magtatrabaho ni Nanay Christy. At surpresa na lang po yun sa inyo kasi ito talaga pasabog. Pero syempre, ang priority ko, yung una kong nakatrabaho. Kaya lang kung mahirap sa schedule at masikip, mapipilitan po kaming makiusap sa taong ito na close kay Nanay Christy at isang iniidolo ko din na artista na siyang gumawa ng role. Diba? Sino kaya ito? Hulaan na lang nila. Ayo. Direk, maraming salamat Salamat sa'yo. din, Romel. At di mo ko nakakalimutan yearly. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Tradisyon na ito. Pagbungad mo ako. Medya, ano tawag na medianoche? Maraming salamat. Thank you, and thank more you. power, good luck It's really an honor na lagi mo akong naaalala at binabati niyo ako ni Nanay Christy sa mga programa ninyo. At ako ay nagligayahan kasi kahit magkalayo ang edad natin, Ano ka ba? hindi, nakakapasok pa rin ako sa mga ganitong platform. Kasi hinahayaan mo ang sarili mong punas. Oo, kasi Hindi ka alam mo nagsasarado naman, ng di ba? pinto. Alam mo naman, di ba, sa Pilipinas, pag tumatanda ka na, nakakalimutan ka na. May chapwera. May chapwera ka. Sabi ko, parang ganun, bakit sa States habang tumatanda, tumataas ang premium? Sa atin habang tumatanda, wala. Parang diyan ka na lang sa tumba-tumba. Ayokong mangyari sa akin yun. Hindi mangyayari sa akin yun. Kung atin hindi mangyayari sa'yo, nasa atin naman yun eh. Oo, sa bagay. Kung gusto natin may chapwera. Pero kung hindi ka may chapwera, kung ginagawa mo at gumagawa ka ng tama at Oo. gusto ng lahat. Thank you very much. Ay, pasalamat tayo sa venue. Ay, oo. Berry Bakery and Cafe. Maraming salamat po with Berry. Salamat po for having us. At syempre sa direct, maraming salamat po. Thank you very much. See you next time around. More power and good luck pa sa iyong Ronald Vlog. Salamat direct. So with that mga kachika sa aking vlog, then mang nega, then mang bash, dahil ang buhay Ay, chika-chika lang! ganon.